Draco POV. Alam na ba ni tita? Tanong ni Romeo. Isang mahaba at mabigat na buntong hiningang pinakawalan ko. Not yet. Pansin ko ang kaseryosohan ng dalawa. Kilala ng mga to ang mami ko. Alam nila na mataas ang standard nito pagdating sa mapapangasawa ko. Nakahanda ka ba? Tanong ni Jimboy. Kumulat ang noo ko, hindi sa pagiging negatibo bro, pero alam nating lahat kung anong klase ng babae ang gusto ng mami mo na mapangasawa mo. I know. Sabay titig sa kawalan. Pero naniniwala ko na matatanggap niya ang nobya ko, lalo na't napakabait niya rito. Sandaling katahimikan. What if hindi? Bigla ko napabaling sa kaibigang si Romeo. Seryoso at nakakunot ang noo nito. Paano kung hindi siya matatanggap ni tita? Anong gagawin mo? Gumalaw ang pangako. Alam mo kung saan nagmula sa Celine bro. Sa tingin mo ba matatanggap siya ni tita? Gayong isang mayaman at kilala sa lipunan ang gusto niya para sa'yo. Sinabi kong lahat-lahat sa mga ito. Ang tungkol sa nobya ko, wala akong inilihim. Pansin ko ang malalim nilang titik sa akin at sa tingin mo, kayang ipagmalaki ni titang nobya mo sa harap ng kapwa niya mayayaman? Lumalim ang pagkakakunot ng noo ko. You know what I mean. Hindi sa minamalit kong nobya mo bro. Kilala mo kami. Pero wag mong kalimutan kung saan siya kinuha ng mommy mo. Bumigat ang paghinga ko. Wala silang magagawa kundi ang tanggapin ng nobya ko. Umigting ang pangako. Lalo na kapag naisip kong pinipilit nilang babaeng Anisha na yon sa akin. Tumingin ako sa mga to. Hindi ko hayaan na may umupi sa nobya ko kahit na sariling pamilya ko pa. Ipaglalaban ko siya. Kahit na posisyon ko pang mawala sa akin. Tumigas ang mukha ko, hindi na ako bata para turuan ng mommy ko kung sinong dapat ko mapangasawa. Isang tango ang binigay ni Jimboy, ngunit nanatiling nakatitig lamang sa akin si Romeo. Kung minsan hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Manang-mana to sa ama nitong namatay. Kakikitaan ng katatagan at katapangan. Palibhasa, isang tanyag at sikat ang ama nito dahil sa pagiging bilyonaryo nito. Your girlfriend is a very innocent. It was obvious in her every move. She was also weak and could see fear in her eyes. She needs you bro. Don't let her go. She has been oppressed, hurt, accused of being crazy and something else. Alam kong ikaw lang inaasahan niya. Ang lakas niya, ang sandigan niya. Gawin mong lahat para maprotektahan lamang siya. Bigla akong napatitig dito. Pansin ko paglunok nito at pawag, iwas ng tingin. Kita kong paggalaw ng panga nito at ang mga mata nitong nanunubig. Bigla kami nagkatinginan ni Jimboy. Sigurado kong naalala na naman ito ang masakit na nakaraan sa buhay nito. Tinapik ko to sa balikat. Thanks bro, kahit na hindi mo sabihin, gagawin ko yan. Dahil mahal na mahal kong nobya ko. Gagawin ko lahat na maging masaya lang siya. Pinapahanap ko na rin ang totoong mga magulang niya. Tumango naman ito. Basta nandito lang kami. Wika naman ni Jimboy. Pagkaalis ng mga ito, saka ko tinawagan ng investigator ko. Kumustang pinapahanap ko? Bad news sir. Kumunot ang noo ko. Biglang nawalang mag-asawa. Ayon sa mga kapitbahay, wala silang balitang lilipat ang mga to ng tirahan. Basta bigla na lang nawala simula nang itapon nila sa bahay ng inalagaan nilang bata. Bigla ako napahilot sa sentido. Do everything. Just find them. They need to take responsibility and pay for what they did. Timbagang nawika ako. Yes sir, I will call you as soon as I get the information. Nangihina ako na pabuntong hininga. Kailangan kong mahanap ang mga taong yon. Sa kanila ko lang malalaman kung sinong totoong mga magulang ng nobya ko. Kung totoo nga bang mga magulang ng nobya ko na ang dahilan ng pagkamatay na anak nila. At kung totoo nga bang pinatay nilang mga magulang ng nobya ko. Bigla ko napatingala mula sa pagkakaupo sa Swilvershire. 10:00 ng gabi. Bakit mo sinabi sa kanila? Nakakahiya. Masuyo kong hinaplos ang magandang mukha ni Celine. Why not? Wala kang dapat ikahiya, baby. Hindi mo ginustong mapunta sa ganong kalagayan. Kasalanan yun ng mga taong walang puso. Walang ginawa ko hindi pahirapan ka't bugbugin. Halos tumunog ang ngipin ko sa galit. Bigla naman tong nagsumisik sa dibdib ko. Kinulong ko ito sa dalawang bisig ko. Nakaunan to sa isang braso ko. Anong sabi nila? Pabulong na tanong nito. Protektahan daw kita. Bigla tong napatingala. Talaga? Tumango ako sabay ngiti. I told you, mababait sila. Nagtaka ako nang tumitig to sa akin. Titig na parang may gustong sabihin. Ano yun baby? Napalunok ito. Para bang nag-aalinlangan ito? Siya maaring sabihin. Napapansin ko kasi na madalas tumingin sa akin ng yung isa sa mga kaibigan. Sabay lunok nito. Hinaplos kong pisngin nito. Si Romeo? Naalala niya kasi ang kapatid niyang namatay. Biglang nalaki ang mga mata nito.
Bakit? Bumitaw na muna ako ng bumuntong hininga. Tumingin sa kawalan. Car accident, kasamang mga magulang. Months pa lang ang kapatid niya ng mga panahong yon. At 10 taong gulang naman ito noon. Pansin kong pananahimik nito. Paano siya lumaki kung kita kong kaguluhan sa mukha nito? Sa lola niya, tinitigan ko to. Isa sa pinakamayaman sa buong mundo ang kanila. Ang totoo hanggang ngayon, karamihan sa kumpanya nila ay nakapangalan sa apo nitong babae. Si Romeo ang pansamantalang nangangalaga ayon na rin sa utos ng lola nito. Pero ang lahat ng ari-arian ay halos nasa pangalan ng apo nitong babae. Sa kapatid ni Romeo, ganun kamahal ng lola ng kaibigan ko ang namatay nitong apo. Napansin kong panunubig ng mga mata nito. Sorry, ang lungkot din pala ng kwento ng kaibigan mo. Sabay punas nito sa luhang nangilid. Yeah, kaya nga hindi rin kinaya ng lolo ni Romeo ang nangyari. Nagkasakit to hanggang sa namatay. Hindi nito matanggap na namatay ang mag-asawa at ang apo nilang babae. Bigla akong nataranta nang makitang humihikbi na ito habang nakayukyok sa dibdib ko. Hey baby, inangat kong mukha nito. Puno na yun ng luha. Sorry, hindi ko alam kung bakit ang bigat-bigat sa pakiramdam. Masyado akong naapektuhan. Akala ko, ako lang nakaranas ng matinding kasawian sa buhay. Meron din palang ibang tao. Garalgal na wika ni Celine. Pinunasan kong luha sa mga mata nito. Napakalambot talaga ng puso nito. Matagal na yon baby. Tanggap na rin naman nilang lahat. Wika ko na lang, pati kasi ibang tao inaiyakan nito eh. Ayoko pa naman sa lahat na nakikita tong umiiyak. Sobrang bigat sa pakiramdam. Para akong mababaliw kapag nakikita tong nalulungkot at nasasaktan. Let's sleep. May pasok ka pa bukas. Akala ko sa pananahimik nito'y natutulog na nang bigla itong magsalita. Kumusta ang lola niya? Bakit masyado yatang interesadong baby ko? Nagsiselos tuloy ako. Gusto kong ilayo to sa usapan at baka malungkot na naman to. Umirap to sa akin. Gusto ko lang malaman kung yung lolo ng kaibigan mo hindi kinayang pagkawala ng mag-asawa at apo nitong babae. Pinili niyang mabuhay alang-alang kay Romeo. Pagpuputol ko sa sasabihin pa ni Celine, napatitig naman to sa akin. At hanggang ngayon, pinipilit niya pa ring lumaban. Pansin kong pagkunot ng noo ni Celine. May sakit siya, pero hindi ko intindihin kung bakit palaging binabanggit nito sa kaibigan ko si Romeo na makikita niya pa raw apo nitong babae. Ayaw niyang sumuko dahil umaasa ito na isang araw, lilitaw ang kanyang apo. Lumuha na naman to. Paano niya nasasabing ganung bagay kung makita man niyang patay? Walang bangkay ng bata. Nahirapan ako huminga nang makitang biglatong natigilan. Matulog na tayo, baby. Hindi ko dapat kinikwentong ganitong bagay sa'yo. Tiningnan mo tuloy, panay ang iyak mo. Masuyong wika ko rito. Pero paano nangyari? Naguguluhan pa rin tanong ni Celine. It's a long story, baby. Ikakwento ko na lang sa'yo sa ibang araw, ha? Tulog na tayo, inaantok na kasi ako. Sabay hikab kunwari. Ayaw kong ikwento ritong buhay ng kaibigan ko. Masyado yung private at baka magalit pang kaibigan kong yon. Ayaw na ayaw pa naman itong naalalang nakaraan ng buhay nito. Mas lalong ayaw nitong ipaalam sa ibang tao. Ayaw ko rin namang ikwento sa nobya ko at baka lagi nitong maalala at umiyak pa ito ng umiyak. Masyado tong apektado sa kwento ng buhay ng ibang tao. Palibhasa ay naranasan nitong malungkot na karanasan sa buhay nito. Kung hindi nga lang sa kwento nito na pinatay ang mga magulang ng 2 mag-asawang nagpalaki sa kanya ay baka isipin kong buhay ngang kapatid ni Romeo at si Celine ng batang yon. Pero magkaibang takbo ng kwento ng dalawa. Malayong malayo. Lalo na't hindi sila magkamukha ni Romeo. Lalo na kapag naalala kong pinatay din daw ng mga magulang nito ang anak ng mag-asawang yon. Masyadong magulot, iyon ang kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Celine POV 3 years later. Natatakot ako. Kinakabahang wika ko sa nobyo. Ito ang araw na ipapakilala ko sa mga magulang nito at sa 2 kambal. Relax baby. Trust me, matatanggap ka nila. Sabay ngiti ni Draco at halik sa noo ko. Bigla akong napalunok. Next year na lang kaya. Hinawakan itong magkabilang pisngi ko. Seryoso tong tumitig sa akin. Hindi na ako makapaghintay baby. Ilang taong kitang itinago sa kanila. And I think sapat na ito para malaman nila na may nobya na ako. Para hindi nila ipinipilit sa akin ng babaeng yun na ikinasiselos mo. Biglang humabang nguso ko. Totoo naman kasi, sa loob ng ilang taon madalas pa rin bumisita ang babaeng sili na yon. At talagang hindi ako komportable. Nandito to sa mansyon ng mga De Silva. Pakiramdam ko may gagawin tong hindi maganda. Bawat tingin na titig nito ay may inis at galit. Hindi naman ako magtataka at gustong-gusto nitong nobyo ko. Next year naman gagraduate ka na. So mas magandang malaman na nila ngayon
para may celebrate natin ang malayang pagtatapos mo sa university. At para hindi na natin tinatagong relasyon nating dalawa, kita kong kislap sa mga mata ni Draco. Sa loob ng ilang taon, mas lalo kong naramdaman ang totoong pagmamahal nito sa akin. Madalas man itong umalis patungong Singapore, hindi naman kami nawawalan ng communication sa isa't isa. Araw-araw itong tumatawag sa akin at sinisikap nitong makauwi. Makalipas ang 3 buwan, laking pasalamat ko talaga't hindi naghinala isa man sa pamilya ni Draco kung bakit napapadalas ang pag-uwi nito. Tuwang-tuwa pa ang dalawang kambal at napapadalas na umuwi ang kuya nila. Hindi nila alam na ako ang totoong dahilan kung bakit umuwi ito ng madalas. Walang gabi yatang hindi kami nito nagniniig kapag umuwi ito. Lagi yata kami sabik na sabik sa isa't isa. Mabuti na nga lang kahit na humahalingin ako ng malakas sa kwarto ni Draco, hindi yun naririnig sa labas. Paano kung hindi nila ako matanggap? Palalayasin. Nang halikan ako ni Draco sa labi, buong pagmamahal ako nitong tinitigan. Hindi ko tinago sa mga mata ko na labis talaga akong kinakabahan sa mangyayari. Hindi kita pababayaan, hindi ko hayaang mangyari yan. Magtiwala ka lang sa akin, sabay haplos sa mukha ko. Isang mahinang tango ang pinakawalan ko. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang hawakan itong mahigpit ang kamay ko at naglakad kami patungong sala. Ngunit bigla ko natigilan na mapansing nandun din ang babaeng si Anisha. Draco! Pagpipigil ko dito, lumingon to sa akin. Yes, baby. Si Anisha, sabay titig sa malaking sala na masayang nagkwekwentuhan ang mga naruroon. Kompleto sila. Nandun ang mag-asawang Di Silva at ang dalawang kambal. Mas maganda para malaman niya na wala talaga siyang maasahan sa akin. Pero hindi nito alam na mas lalo akong natatakot sa mga mangyayari. May tiwala ka ba sa akin? Bigla akong napakurap. Kitang-kita siguro itong pag-alinlangan ko. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, patungo ako sa hukuman. Dahil sa labis na pangambang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Sigurado akong palalayasin ako ni Ma'am Janine. Oras na hindi nito matanggap ang relasyon namin ng anak nito. At hindi ko alam kung kaya ko nga bang ipaglaban ng nobyo ko hanggang sa huli. Pero kailangan ko magtiwala dito. Ayoko namang iwan ni Draco ako dahil wala akong katiwa-tiwala siya maari. Kaya nitong gawin para sa akin. Lumunok muna ako bago tumango. Hinalikan ni Draco ang kamay ko at saka kami dumiretso ng lakad patungong sala. Ngunit bigla akong nahigit ang hininga ko nang unang makapansin sa amin ang mismong ina nito. Si Ma'am Janine. Kitang-kita kung paano umawang ang labi nito. Namula din ang mukha nito. Hindi ko alam kung dahil sa pagkagulat o sa galit. Bigla ako napayo ko. Ramdam kong tumingin sa akin ang nobyo ko. Marahil naramdaman itong panginig ko ng mga oras na yon. Isang pisil ang sinagot ni Draco sa akin. Para bang pinaparamdam nitong magiging okay ang lahat. Nang mga oras na yon, hindi na ako makahinga ng maayos lalo na tumapat kami mismo sa harapan ng mga ito. Pansin ko na natigagal ang mga taong naroon. Hindi rin nakaligtas sa akin ang panlalaki ng mga mata ni Anisha na halos mapaiyak ng itsura nito. Ang dalawang kambal naman ay halos malaglag ang panga sa pagkakatitik sa kamay namin ni Draco na magkahugpong. Ang ama naman ito'y nanatiling seryosong mukha. Hindi ko mabasa ang ekspresyon nito. What does this mean, Draco? Matigas sa pagkakatanong ng mga ina nito. Bigla ako napalunok itong unang pagkakataong na nakita kong umibang aura ng mukha ni Ma'am Janine. Hindi ko pa naririnig ang mga sasabihin nito pero ramdam ko na hindi ako gusto nito bilang kabiyak ng anak nito. Halata naman sa mukha nito. Namumula na yon at may galit na sa mga mata. Sa isang iglap naglaho ang Ma'am Janine na nakilala ko. Ano pa nga bang aasahan ko? Isa lamang akong pulubi kung tutuusin. Kahit naman siguro sinong magulang hindi na naisin na magkaroon ng manugang na galing sa pagkapulubi, lalo na't napakayaman ng mga ito. Tumikim ang nobyo ko, lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ko. Dad, Mom, sabay tingin ni Draco sa dalawang kambal. I want to introduce Celine to you as my girlfriend. We have been in a relationship for a long time. It's been more than 3 years. Nang biglang tumayo si Anisha at nag-iiyak na tumakbo palabas ng mansyon. Tinawag ito ni Doreen, ngunit hindi nito pinansin. Ramdam kong pagpapawis ko nang makitang tumalim sa akin ng mga mata ng dalawang kambal. Ngunit mas lalong nagsitayuan ang balahibo ko nang marasa tumayo si Ma'am Janine at talagang namumula ang buong mukha nito. Kita ko rin na mabibigat itong paghinga na para bang nagtitimpilang ito. Nakakuyom ng kamao nito. Let's talk in the library. Madin itong bigkas. Hindi na ako nito tinignan at mabilis itong tumalikod. Isang mabigat na buntong hiningang pinakawala ng ama nito bago sumunod sa asawa. Gusto ko nang maiyak sa sobrang
Takot sa maaring kalalabasan ng mga mangyayari. Tumingin ito sa akin. Magiging okay din ang lahat. Just trust me. Hinaplos ni Drakong pisngi ko. Nagsitayuan ng balahibo ko nang maiwan ako sa dalawang kambal. Bigla ko napatras ang tumayo si Donita. Gumisito ng mapanganib habang nakakrus ang braso sa dibdib nito. Halos sinusuntok sa lakas ng kabog ang dibdib ko nang lumapit to sa akin. Kitang-kita kong pagkadisgusto nito sa akin. Tinignan pa ako nito mula ulo hanggang paa na parang nandidiri. Hindi ka pa talaga nakontento na pinatira ka ni Mommy dito. Pinakain at dinamitan na talagang pati si Kuya inakit mong babae ka. Bigla ko napasinghap ng hawakan nito na mahigpit ang braso ko. Ginamit mo bang kagandahan mo para akitin si Kuya? Kung inaakala mong makakakuha ka ng kayamanan sa amin, nagkakamali ka. Marin at gigil nitong sambit. Isa kang mukhang pera, pulubi at baliw. Sa tingin mo ba tatanggapin ka ng pamilyang ito? Palibasa wala kang utak. Nagulat ako nang duruin ako ng daliri nito sa sentido ko na ikinaatras ko. Biglang nanubig ang mga mata ko, yuko-yuko ako ng mga oras na yon. Pakiramdam ko bumabalik ang dating ako kung paano ko matakot sa mga tao. Kung inaakala mo na magtatagal ka pa sa mansyon na ito, nagkakamali ka. Dahil ibabalik ka na kung saan ka pinulot ni Mommy. Doon ka na babagay. Malakas na nitong wika. Ang kapal ng mukha mo, pati kuya namin inakit mong baliw ka. Tumulo ng luha ko sa mga mata. Akala ko makakahinga na ako kahit na papano nang maayos na umalis ito sa harapan ko. Ngunit tumapat sa akin ang kakambal nitong si Doreen. Umismi dito sa harapan ko. Ang lakas ng loob mo na akitin ng kuya namin. Isa ka lamang hampas lupa. Wala kang utang na loob pagkatapos kang patirahin. Pakainin at pag-aralin ng mommy namin. Ito pang gagawin mong malandi ka? Gigil nitong wika. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Singal nito sa akin. Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata ko. Nanginginig na ng gustong buo kong katawan. Wala ka malang kahiyan ni katiting dyan sa kakatihan mo. Tandaan mo isa ka lamang pulubi. Bobo at baliw. Kung ako sa'yo, aalis na ako ngayon din. Kung ayaw mo maging impyernong buhay mo. At bigla ko nitong itinulak. Napahagulhol ako pagkaalis nito sa harapan ko. Labis na nangihinig ang buong katawan ko sa sobrang takot. Ito na nga bang sinasabi ko? Tsak na palalayasin ako at ipapatapon ako kung saan ako pinulot. Nagsitayuan ng balahibo sa buong katawan ko. Nanghihina akong tumayo. Humihikbi ako habang patungo sa kwarto. Ang sakit sa dibdib na paratangan na pera lang ang habol ko sa nobyo ko. Kailanman hindi ko naisip ang bagay na yon. Anong gagawin ko? Nanginginig ako sa takot habang nakaupo sa gilid ng kama. Humahagulol ako sa isiping hindi ko may paglalaban ng nobyo ko. Sino nga ba naman ako? Isa lang akong pulubi. Pinaratangan pang baliw. Hanggang sa mapatitig ako sa sariling cabinet. Dumaloy ang masaganang luha sa mga mata ko. Mahal na mahal kita pero hindi tayo nababagay para sa isa't isa. Sunod-sunod ako napahikbi habang nililigpit ang ilang gamit sa maliit kong backpack. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.